Si Nanay Rose Minda, isang senior citizen na walang kamay walang paa na pero kahit ganon ay patuloy na lumalaban at nabubuhay ng parehas para sa kanyang mga anak, mga apo. At oo mga idol, lahat ay kaya niyang gawin. Kaya tara, samahan niyo ako sa kwento. Bakit itong binigay sa akin ni Lord? Ngayong araw mga idol, ipupuntahan natin ang kapwa natin PWD. Kasi naman medyo mahangin, kaya ibe-bus over na lang natin. Pupuntahan natin si Nanay Rose Minda, isang senior citizen na walang kamay walang paa na pero kahit ganon ay patuloy na lumalaban at nabubuhay ng parehas para sa kanyang mga anak, mga apo. At oo mga idol, lahat ay kaya niyang gawin. Kaya tara, samahan niyo ako sa kwento. At habang papunta ako sa bahay ni Nanay Rose Minda, ay meron kami nakasama na kung napapansin nyo, isa rin po siyang PWD. At ang kanyang pangalan ay Ate Maymay na kahit ganon, ay napakasaya pa rin niya. Opo, napakamasaya mga idol. Kasamahan niya pala tayo. Maya-maya, nakasalubungan namin ang asawa ni Nanay Rose Minda na mukhang merong importanteng pupuntahan. At kung napansin nyo mga idol, medyo may edad na rin si tatay. Sinamahan mo ako. Salamat po. Yeah, ano sabihin? Salamat po. Bibili ko pang gatas. Gatas? Wow! May anak po ito. Ha? Ano anak ka? Opo. Eh, may asawa? Wala po. Anak lang. Oh, di ba? Ayun ang inaalagaan mo. Opo. Nagulat ako na meron pala anak si Ate Maymay. Ang nakakatawa doon, merong mag-aalaga sa kanya pag tumanda. Tagama anak ma. Palaki mo ng mabuting bata, no? Opo. Tapos sabihin mo sa kanya palagi, magpuat opo, no? Opo. Tapos sabihin mo sa kanya, magdasal palagi. No? Para maging mabuting bata pagdating ng panahon, no? Opo. Yun. Tumawid na nga kami ng isa pang ilog. Dahil sa sobrang init, talagang pwedeng-pwede ka na magkape. At maya-maya nandito na tayo. Opo. Agad nga tayong pinapasok ni Nanay dito sa kanyang munting bahay. Hello. Ayun. Yung mga si nanay. Hi, nanay. Hello. Kamusta po? Okay lang. Inborn po yan? Rosminda Tambo. Kaya unang pagkikita namin ni Nanay, talaga naman nagkulitan agad kami. Parehas daw kami may dede. Saan po kayo nag-asawa? Ano, 26? 26 po. Ilan po anak nyo? Dalawa lang. Ah, Kung sa syempre, akin opo. po ay mas mahirap. Kung para lang sa akin, malwan din, kaso lang, tonting hirap. Mm. May tonting tiyaga. Oo, mga doon, ang sabi, ano? Anong sabi mo? Ito ang binigay sa akin ng Diyos. Oo, di ba? Ayan, mga doon sinasabi. Tonting tiyaga. Tanggapin. Dahil tatanggapin natin yan, ang Mm. pagbigay sa akin ni Lord. Yun. Yun ay, kaya naman tayo nandito na para mapakita natin sa mga tao na kahit may kapansanan tayo, ay mapakita natin na kahit ganito ang kalagayan natin, kaya nating mabuhay, di ba? Kaya nating... Kung habang nabubuhay, may pag-asa. Yun. Kaya nga, Nay. Oh, yun, di ba? Ikaw, ano sa tingin mo sa sarili mo? Ano pong anong pakiramdam mo? Tingin mo may pag-asa ka pa? Parang ganun? Opo. Oh, di ba? Para sa iyong anak, no? Para sa anak, di ba? May Opo. baby siya. Bukod pala sa merong anak si Nanay na dalawa, meron din pala siyang dalawang adak. Wow, sobrang bait naman ni Nanay. Na kahit may kapansanan, nararamdaman ko na si Nanay ay maalaga. Sana lahat ng nanay ganito. Kung saan sila kumukuha ng pagkain nila pang araw-araw. Sumasama daw si tatay sa basneg. Pero nakakatawa na, no? Siyempre, edad kayo ng 62 years old, tama? Pero nakita ko po, parang okay lang, normal lang. Kasi may mga tao na pleto, pero parang pagod ng mabuhay. Alam mo yun, nanay? Mga tao na kumpleto. Sa akin po, Apo. sa akin po, gadaan po yun sa akin. Nag-iyak ako. Nag-iyak ka. Bakit itong binigay sa akin ni Lord? Apo. Sabi ko nga, dapat namatay na ako nung maliit pa ako. Yun po ang ano nyo dati. Eh, tapos ano pong naging ano nyo para maging matatag palalo? Ano pong naging inspirasyon sa buhay? Yung naging inspirasyon ko yung mga apo ko at saka yung anak ko. Kung sa palagay natin hindi na natin kaya, para sa tingin natin, isusuko na tayo para mabuhay. Umanap tayo ng inspirasyon at magiging lakas ng loob para makayanan ng mga bagay-bagay, inspirasyon at pagmamahal. Huwag tayong susuko. Meron sa paligid natin na tunay na nagmamahal sa atin. Tiyaga lang at unang-una ay ang Panginoong Diyos huwag kalimutan. Kung sino po ang nagbigay ng buhay, yun din po ang siya po ang magbabawi sa ating buhay. Huwag natin pong husgahan na ang Panginoon nagkulang sa atin. Pero tiyaga lang at pananalig sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Una sa lahat, manalig sa taas. Ayan, para lagi tayong ligtas, sabihin natin na tayo, maging yung pakiramdam natin, bigyan natin, peace of mind yung katawan natin, sarili natin, para maging malaya tayo sa mga ginagawa natin. Kahit may kapansanan tayo, laban lang tayo. Tinanong ko si Nanay kung anong kahilingan niya.
At etong sinabi ni nanay. Ang hinihiling ko lang po ay sana po bigyan naman po ninyo ako na kahit kaunting punan. Gusto ko pong makaroon ng mag-alaga ng manukan at saka baboy po. Yun lang po ang hinihiling ko sa inyo. Kung sino po ang may pusong bibigay sa akin. Yun. Ito naman ako naman po, dito pinakita ko lang sa social media para makita ng mga tao yung kalagayan mo, makita natin na mabigyan silang inspirasyon para mabuhay. Pero hindi pa ako nangangako na maabutan natin ng ganun sakali. Pero siguro po, alam ko po, may sa mga manunod natin, yung mga mabubutang puso na handang tumulong kahit magkano sa hinihiling po. Opo. Ayun mga idol, si Nanay Rose Minda. Yan, si Nanay Rose Minda. Marami pong masalamat po sa inyo. Sino po ang pangalan nyo? Ako po si Kevin Vlog. Si Kevin. Kahit anong mangyari, hanggat nabubuhay tayo sa mundo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat ng bagay, lahat ng problema, mayroong solusyon hanggat nabubuhay. Kaya hanggat nabubuhay ka sa mundo, meron kang pag-asa.